Alam mo ba, noong panahon ng Kastila, sumikat ang bahay na bato. Hindi lang ito basta disenyo. Ito ang unang climate adaptive house ng mga Pinoy. Ang itaas ay gawa sa kahoy para sa lindol at ang ibaba ay bato para sa baha. Ang pinakaimportante, ang mga naglalakihang bintana at ventanillas. Dinisenyo ang mga ito para humigop ng hangin at panatilihing presko ang loob ng bahay kahit tirik ang araw sa Pilipinas. Pero habang sumisikip ang mga lungsod, nagbago ang ating pamumuhay. Pumasok ang panahon ng mga kondominium. Dito, ang vertical living ang naging solusyon sa limitadong lupa. Pinalitan ng aircon ang mga bintanang kapis at naging prioridad ang seguridad at lapit sa trabaho. Mas mabilis at mas praktikal pero mas maliit ang espasyo. Ngayon, isang bagong trend ang umuusbong. Ang mga tiny houses at minimalism. Sa gitna ng mahal na bilihin, mas pinipili ng marami ang less is more. Ang mga bahay na ito ay kadalasang nasa 20 hanggang 30 square meters lang. Pero siksik sa function, gamit ang matatalinong disenyo at loft beds. Pinatutunayan nito na hindi kailangan ng mansion para magkaroon ng komportableng buhay. Mula sa malalawak na sala ng bahay na bato hanggang sa bawat sulok ng isang minimalist na tiny house, iisa lang ang hindi nagbabago. Ang galing nating mga Pinoy na mag-adjust at bumuo ng masayang tahanan. Ano man ang sukat nito, ikaw anong klaseng bahay ang pangarap mo? I-comment mo na yan at i-share ang video na ito. At kung gusto mo pa ng mga ganitong kwento, follow mo lang ang page para sa mas marami pang history at kaalaman ng mundo.